Ako si Abigail Foster, 35 taong gulang, at buong buhay ko ay natabunan ng paghamak ng sarili kong pamilya. Sa ika-anim na pung kaarawan ng tatay ko sa rally, tahimik akong nakaupo sa sulok habang nakatitig sa isang malamig at tuyong piraso ng tinapay. Umaalingaungaw ang tawanan sa paligid pero tumagos sa lahat ang malupit na salita ng stepmother ko. Iyan lang ang deserve mo. Ngumisi ang mga kapatid kong babae at dagdag pa nila, palagi kang invisible, palagi kang kawawa. Parang kutsilyong tumarak ang mga salita nila pero ngayong gabi hindi ako narito para mamalimos ng kahit anong tira. May dala akong plano. Kumikinang ang buong bulwagan sa mga ilaw at tunog ng nagbabangga ang baso. 60 bisita mga kaibigan business partners. At mga elite ng rally na walang kamalay-malay sa mangyayari. Sa bulsa ko ay may maliit na USB drive na nagpapabilis sa tibok ng puso ko na parang tambol ng digmaan. Nang oras na para sa speeches tumayo ako kahit nanginginig ang mga binti ko pero matatag ang tingin ko. May ipapanood ako sa inyong totoo, sabi ko, habang pinuputol ng boses ko ang ingay sa paligid. Lumiwanag ang screen at sa sandaling iyon nanigas ang ngiti ng stepmother ko. Lumaki sa gulat ang mga mata ng mga kapatid ko. Nawala ang mga bulungan at napalitan ng mabigat na katahimikan. Patayin mo iyan, sigaw ng stepmother ko sa matinis na boses, pero huli na ang lahat. Tahimik na nakatitig ang lahat ng bisita sa screen at doon ko nalaman na tuluyan ng nabunyag ang katotohanan. Kung ikaw ang nasa lugar ko, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na ilantad ang lahat sa harap ng pamilya at mga kaibigan mo o mananatili kang tahimik para mapanatili ang kapayapaan? Ibahagi mo ang iniisip mo sa comments. Baka ang sagot mo ang magbigay ng lakas sa isang taong dumaraan sa parehong laban. Ilang araw bago ko hinarap ang pamilya ko. Nakaupo ako sa apartment ko sa rally habang nakatitig sa isang email na pakiramdam ko ay isang bitag. Bilang isang documentary filmmaker, ginugugol ko ang mga araw ko sa paghahanap ng mga kwento ng mga taong hindi pinapansin ng mundo. Nakakatawang isipin dahil ganoon din ang naging buhay ko. Ang maliit kong studio na puno ng camera gear at kalahating tapos na scripts ang nagsisilbing kanlungan ko sa isang lungsod na sumasamba sa kayamanan. Namatay ang nanay ko noong 5 taong gulang ako at halos wala na akong malinaw na alaala sa kanya. Pagsapit ko ng 7, lumipat sa bahay ang stepmother ko kasama ang anak niyang si Shannon na 3 taong mas bata sa akin. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Si Karen sa malamig niyang tingin ay agad ipinaramdam na hindi ako priority. Si Shannon naman na laging sunod-sunod sa kanya ay natutong gayahin ang paghamak na iyon at mas masakit pa ang mga ngisi niya kaysa sa salita. Habang lumalaki ako, para lang akong extra sa sarili kong bahay. Binibihisan ni Karen si Shannon ng designer clothes. Binabayaran ang piano lessons niya at todo suporta sa school plays niya. Ako naman kupas na maong at katahimikan lang ang natanggap ko. Noong 10 taong gulang ako, nagtanong ako kung pwede akong sumama sa family dinner kasama ang business partners ni Dad. Matalim ang sagot ni Karen. Hindi ka bahagi nito. Sumingit pa si Shannon, lumayo ka rito, Abby. Si Dad naman na abala sa real estate deals niya ay hindi napansin iyon o baka wala lang talagang pakialam. Unti-unti akong lumiit sa sarili ko at natutong manahimik at magtago sa mga sulok ng napakalaki naming bahay sa rally. Ang naging takas ko ay isang mumurahing camcorder na nabili ko noong 16 ako. Kinukunan ko ng video ang mga batang tulad ko, mga batang walang nakakakita. Tinawag iyon ni Karen na sayang sa oras. Nilait naman ni Shannon at sinabing walang mababago ang mga pelikula mo. Umalis ako sa bahay noong 18 ako at pilit binuo ang buhay ko gamit ang scholarships at pagpupuyat sa pag-edit gabi-gabi. Samantalang si Shannon ay madaling nakausad sa college gamit ang pera ng pamilya at internships na nakuha dahil sa pangalan ni Dad. Pinaghandaan pa siya ni Karen ng engranding graduation party na hindi man lang ako inimbitahan. Ang ipinadala lang sa akin ni Dad ay tseke na may maikling sulat kamay na congrats. Iyon lang. Lalong lumayo ang pagitan namin pero hindi nawala ang sakit ng pakiramdam na parang mas mababa akong tao. Ibinuhos ko iyon sa trabaho ko at gumawa ng mga documentaries na nanalo ng maliliit na awards pero hindi kailanman nakakuha ng spotlight. Ang kaibigan kong si Ellen Reed, isang graphic designer na nakilala ko noong high school lang ang tunay na nakakita
kung ano ang kaya kong gawin. Habang nagkakape kami sa isang cafe sa downtown, lagi niyang sinasabi, may halaga ang mga pelikula mo, Abby. Huwag mong hayaang patayin nila ang liwanag mo. Nang dumating ang email para sa birthday ni Dad na pirmado ni Karen, una kong gustong i-delete iyon. Napaka-pormal ng mga salita na para bang isa lang akong malayong kamag-anak at hindi bahagi ng pamilya. Naisip ko ang sarili kong papasok sa eleganteng bulwagang iyon na puno ng elite ng rally para lang muling baliwalain. Bakit pa ako pupunta? Pero si Ellen na noon ay nakahiga sa couch ko ay agad hinablot ang phone ko. Pupunta ka, matigas niyang sabi. Hindi para pasayahin sila kundi para patunayan na hindi ka invisible. Napatingin ako sa kanya habang sumisikip ang dibdib ko. Ilang taon kong iniiwasan ang mga komprontasyong ganito at ibinaon ang sakit sa trabaho ko. Pero tumama ng diretso ang mga salita ni Ellen. Tama siya. Hindi na ako iyong batang nagtatago lang sa kwarto niya. Naalala ko ang mga sandaling hanggang ngayon ay masakit pa rin. Tulad ng isang Pasko kung saan binigyan ni Karen si Shannon ng mamahaling sapphire bracelet habang ako ay nakatanggap lang ng gift card mula sa bookstore. O noong Sweet 16 ni Shannon kung saan umupa si Karen ng engranding ballroom habang ang graduation ko ay lumipas lang na may text mula kay Dad na nagsasabing proud of you. Bawat pangmamaliit nila ay nagtayo ng pader sa pagitan namin, pero iyon din ang humubog sa akin. Ang mga pelikula ko at ang tibay ko ay isinilang mula sa sakit na iyon. Hindi ako pupunta sa party na iyon para magmakaawang mapabilang sa mesa nila. Pupunta ako roon para tumayo ng matatag at harapin ang pamilyang matagal akong isinantabi. 2 linggo bago ang party, biglang dumating si Ellen sa apartment ko isang gabi habang bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Galing siya sa isang downtown rally cafe kung saan siya nagdo-drawing nang marinig niya si Shannon na may kausap sa telepono, mahina ang boses pero puno ng yabang. Ayos na ang lahat, sabi ni Shannon kay Kyle, halos hindi marinig dahil sa tunog ng mga tasa ng kape. Malapit nang mapasakamay ko ang mga shares. Narinig ni Ellen ang pangalang Kyle, ang kaibigan ni Shannon na laging present sa family gatherings na may mapanlinlang ng ngiti. Kaunti lang ang narinig niya, pero sapat na ang linyang iyon para kilabutan siya. Nang ikwento niya iyon sa akin, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mga shares ng real estate company ni Dad ay buong buhay niyang pinaghirapan at pundasyon ng yaman ng pamilya namin. Bakit ito pinag-uusapan ni Shannon na parang magnanakaw kumirot ang sikmura ko? Matagal nang inilalapit ni Karen si Shannon sa negosyo ni Dad habang ako ay iniiwan sa labas ng bawat usapang may kinalaman sa kumpanya. Ito na ba ang pinakabagong plano nila para tuluyan akong alisin? O mas malala pa, binabalak ba nilang lokohin si Dad si Ellen na pabalik-balik sa sala ko ay diretsahang nagsalita? May binabalak si Shannon, sabi niya, habang inihahagis ang sketchpad niya sa couch. Hindi siya sapat na matalino para pagtakpan ang mga bakas niya. Tumango ako habang mabilis ang takbo ng isip ko. Ilang taon akong gumagawa ng films tungkol sa mga lihim ng ibang tao at ngayon, kailangan kong ungkatin ang lihim ng sarili kong pamilya. Nagsimula kaming mag-imbestiga ng gabing iyon. Naalala ni Ellen na may shared cloud account siya mula sa freelance work na ginawa niya noon para sa maliit na marketing side hustle ni Shannon. Si Shannon, gaya ng dati, ay hindi man lang nagpalit ng password. Magkatabi kaming yumuko sa laptop ko habang ang liwanag ng screen ay naglalagay ng mga anino sa mukha namin habang isa-isang binabasa ang mga mensahe niya. Karamihan ay walang kwenta tungkol sa dress fittings at lunch plans, pero may isang thread kaming nakita mula kay Kyle Ramsey, ang college buddy ni Shannon. Siguraduhin mong handa na ang mga papeles type ni Shannon. Direktang sumagot si Kyle. Nakaayos na ang lawyer ni Karen. Napahinto ako sa paghinga. Pinaplano nilang ilipat kay Shannon ang shares ng kumpanya ni Dad at lokohin siyang pirmahan iyon nang hindi niya namamalayan. Si Karen ang nasa likod ng lahat at ginagamit niya ang charm niya para manatiling inosente si Dad sa buong plano. Nakatingin lang ako sa screen habang kumukulo ang galit ko. Hindi na ito tungkol sa akin lang. Ito ay malamig at tahasang pagtataksil. Ibinuhos ni Dad ang buong kaluluwa niya sa kumpanyang iyon mula sa isang maliit na opisina hanggang sa maging isang real estate empire sa Raleigh. Naisip ko si Dad sa study niya habang pumipirma ng mga kontrata na may tahimik na pagmamalaki. Walang ideya
na ang asawa at stepdaughter niya ay pataksil na kumikilos laban sa kanya. Si Ellen, na nakasandal sa balikat ko, ay bumulong marumi ang laro nila. Tumango ako habang madiing nakakuyom ang panga ko. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ko. Yung hindi nila kayang itanggi. Nagpatuloy kami sa paghahanap. May isang mensahe mula kay Kyle ang agad tumatak sa akin. Dalhin mo bukas ang documents. Handa na ang lahat para sa transfer. May naka-attach na draft agreement kung saan mapupunta kay Shannon ang majority shares ni Dad at naroon na ang pirma ni Karen sa ibaba. Agad ko itong sinisave sa USB drive habang nanginginig ang kamay ko. Mas malaki ito kaysa sa inaakala ko, isang planadong hakbang para agawin kay Dad ang sarili niyang legacy. Naisip kong harapin si Karen pero alam kong babaliktarin lang niya ang sitwasyon laban sa akin. Tatawanan lang ako ni Shannon. Hindi kailangan ko ng matibay na ebidensya, isang bagay na pampubliko. May naisip si Ellen. Mahuli natin silang nagsasalita, mahina niyang sabi. Kinabukasan ng hapon, sinundan niya si Shannon sa isang bar sa Fayetteville Street habang nakihalo sa crowd. Naiwan ako sa apartment at nag-edit ng footage habang sunod-sunod ang updates niya sa text. Nandito na sila, sabi niya, bago magpadala ng mahinang audio clip mula sa phone niya. Malinaw at puno ng yabang ang boses ni Shannon. Kapag nakapirma si Dad, magiging atin na ang lahat. Sobrang tiwala niya kay Karen. Narinig sa background ang tawa ni Kyle. Wala siyang kaalam-alam. Mahigpit kong hinawakan ang phone ko habang umaakyat ang galit sa dibdib ko. Akala nila kaya nilang gawing tanga si Dad at itulak lang ako sa gilid. Pagbalik ni Ellen sa apartment ko, pinagsama namin ang lahat ng impormasyon. Isisingit ni Karen ang mga papeles sa ordinaryong kontrata at paniniwalain si Dad na normal lang itong business document. Mapupunta kay Shannon ang shares at ako ay tuluyang mawawalan ng kahit ano. Hindi naman pera ang habol ko, pero masakit ang mga kasinungalingan nila. Tumingin sa akin si Ellen nang matalim ang mga mata niya. Sapat na iyan para ilubog sila, sabi niya. Mahigpit kong hinawakan ang USB drive habang lalo akong naging determinado. Ang party ang magiging pagkakataon ko para ilantad sila. Dumating ang gabi ng party. Pumasok ako sa makasaysayang bulwagan sa rally kung saan kumikislap ang mga kahoy na haligi at chandelier na puno ng lumang yaman at karangyaan. Umaalingaungaw ang tawanan at tunog ng mga baso ng mga taong nabubuhay sa status at impluwensya. Simple lang ang suot ko. Isang itim na damit na walang palamuti dahil alam kong hindi ako kailanman babagay sa mga mamahaling suit at kumikislap na gown sa paligid. Nasa bulsa ko ang kamay ko habang hinahaplos ang USB drive na naglalaman ng katotohanan tungkol sa plano ni na Karen at Shannon. Iyon ang nagsisilbi kong sandigan, isang paalala kung bakit ako naroon. Hinanap ng mga mata ko si Dad sa loob ng bulwagan, umaasang makahagip man lang ng kaunting init mula sa kanya, pero abala siya sa pakikipagkamay at pakikipag-usap habang maliwanag ang mukha niya sa gitna ng usapang negosyo. Lumapit ang isang batang waiter na magalang pero malamig ang ekspresyon. "Dito po, ma'am," sabi niya, habang inaakay ako lampas sa mga pangunahing mesa kung saan umiinom ng wine ang mga elite ng rally papunta sa maliit na mesang nakasiksik malapit sa emergency exit. Umaalog ang upuan, may mantsa ang tablecloth at isang plato lang ang nasa harapan ko na may tuyot na piraso ng tinapay. Napatitig ako roon habang sumisikip ang dibdib ko. Hindi ito simpleng pagkakamali, sinadya ito. Ramdam na ramdam ko ang galaw ni Karen sa lahat ng iyon. Nagtama ang mga mata namin mula sa kabilang bahagi ng silid at nakita ko ang bahagyang nangiting puno ng kasiyahan sa mukha niya. Marahan siyang lumapit habang kumakaluskos ang mamahalin niyang silk dress at yumuko malapit sa akin. "Iyan lang ang deserve mo," mahina niyang sabi na puno ng paghamak. Si Shannon na nakasunod sa kanya habang suot ang kumikislap na gown ay natawa ng matalim. "Palagi kang invisible," dagdag niya habang tumatagos ang mga salita niya sa ingay ng party. Mas hinigpitan ko ang hawak sa USB drive hanggang sa mamuti ang mga daliri ko. Masakit pa rin ang mga salita nila, pero mas malala pa riyan ang naranasan ko habang lumalaki ako. Ang kaibahan ngayon, hindi na ako iyong batang natatakot at nananahimik lang. Pinilit kong ngumiti
habang diretsong tinitingnan si Karen. Magandang setup, sabi ko sa kalmadong tono kahit malakas ang tibok ng puso ko. Tumaas ang kilay niya na parang nagulat na sumagot ako bago niya ako tinalikuran at iwinaksi na parang wala lang ako. Naiwan si Shannon habang mas lumalaki ang ngisi niya. Huwag mo kaming ipahiya ngayong gabi, sabi niya, bago bumalik sa pangunahing mesa kung saan nagpapasikat siya sa harap ng mga business partners ni Dad. Naiwan akong mag-isa habang hindi ginagalaw ang tinapay at mabilis ang takbo ng isip ko. Nakakasakal ang ingranding bulwagan ang makikinang na sahig na sumasalamin sa liwanag at ang mga dingding na puno ng portraits ng kasaysayan ng rally. Napansin kong pasulyap-sulyap sa akin ang ibang bisita, may ilan na may awa sa mata at may ilan namang walang pakialam. Isang babaeng may pearl necklace ang bumulong sa kasama niya habang pasulyap sa mesa ko. Umayos ako ng upo at tumangging yumuko. Hindi ako narito para hingin ang approval nila. Ang USB sa bulsa ko ang nagpapaalala na may hawak akong bagay na wala sila ang katotohanan. Naisip ko ang mga mensaheng nakita ko at ang audio ni na Shannon at Kyle habang pinaplano nilang nakawin ang kumpanya ni Dad. Iyon ang nagpapanatili sa akin na matatag kahit pakiramdam ko ay unti-unting sumisikip ang buong silid. Maya-maya ay lumitaw si Dad habang dumadaan sa crowd na may pagod ng ngiti. Tumayo ako at umasa na mahuhuli ko ang tingin niya, pero agad siyang hinarang ni Karen at hinawakan ang braso niya para ilapit sa grupo ng mga investors. Hindi niya ako nakita o baka pinili lang niyang hindi ako pansinin. Muling tumama ang pamilyar na sakit pero pinigilan ko iyon. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng pagmamahal niya ngayong gabi. Tungkol ito sa pagpigil sa kasinungalingan. Sinulyapan ko ang projector setup habang mas malinaw na nabubuo ang plano ko. Malapit nang magsimula ang speeches at handa na ako. Habang tumatagal ang gabi, paikot-ikot ang mga waiter na may dalang champagne pero walang humihinto sa mesa ko. Isang lalaking nakamamahaling suit ang aksidenteng bumangga sa upuan ko at basta na lang humingi ng paumanhin nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ramdam ko ang bigat ng bawat pangmamaliit at bawat pagkakataong isinantabi ako. Pero ramdam ko rin ang USB sa bulsa ko matigas at totoo isang sandatang gagamitin ko pagdating ng tamang oras. Akala ni na Karen at Shannon kaya nila akong ibaon gamit ang isang pirasong tinapay at mesa sa sulok. Nagkamali sila. Nang magsimula ang speeches, ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Umaaling-aungaw ang boses ng MC sa buong bulwagan habang pinupuri ang legacy ni Dad sa real estate. Pumalakpak ang crowd nang umakyat si Karen sa stage na may perpektong ngiti habang nagsasalita tungkol sa pamilya at loyalty. Halos hindi ko na siya marinig dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ito na iyon ang pagkakataon kong ipakita ang katotohanan sa lahat. Nagtama ang tingin namin ng AV Tech na nakausap ko kanina, isang kabadong binata na pumayag tumulong matapos kong bigyan ng $20. Tumango ako sa kanya at tahimik siyang pumasok sa control booth. Natapos si Karen sa gitna ng magagalang na palakpakan at tinawag ng MC kung may gusto pang magsalita. Tumayo ako habang matatag ang mga binti ko kahit parang may buhol sa dibdib ko. May gusto akong ibahagi, sabi ko habang hinihiwa ng boses ko ang mga bulungan sa paligid. Napalingon ang lahat, may mga curious at may mga halatang naiirita. Nanigas ang ngiti ni Karen at nanliit ang mga mata ni Shannon mula sa pangunahing mesa. Umakyat ako sa stage habang hawak ang USB at iniabot iyon sa tech. I-play mo, bulong ko. Isinaksak niya iyon at biglang nabuhay ang malaking screen sa likod ko. Nagsimula ang video sa isang malabong screenshot ng text message ni Shannon kay Kyle na pinalaki para makita ng lahat. Siguraduhin mong handa na ang mga papeles. Hindi maghihinala si Dad. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Lumipat ang screen sa isa pang mensahe kung saan malinaw na nakalagay ang pangalan ni Karen. Nakahanda na ang lawyer. Sumunod ang audio clip at malinaw na maririnig ang boses ni Shannon. Kapag nakapirma si Dad, magiging atin na ang lahat. Sobrang tiwala niya kay Karen. Sumunod ang malamig at mayabang na tawa ni Kyle. Wala siyang kaalam-alam. Biglang nanahimik ang buong bulwagan habang bumibigat ang hangin dahil sa pagkabigla. Tahimik lang akong nakatayo habang pinagmamasdan ang mga mukha nila, may mga nanlalaki ang mata at may mga galit na nagbubulungan. Tuluyang nabasag ang composure ni Karen.
Bigla siyang tumayo at matalim na sumigaw. Patayin mo iyan, pero nag-alangan ng tech at tumingin sa akin. Umiling ako at nagpatuloy ang video habang lumalabas ang draft agreement na may pirma ni Karen at malinaw na nakasaad ang plano nilang ilipat kay Shannon ang shares ni Dad. Umaling-awngaw ang bulwagan sa mga bulungan habang nagkakatinginan ang mga bisita na puno ng gulat at galit. Napatingin ako kay Dad habang unti-unting nagbabago ang ekspresyon niya mula sa pagkalito tungo sa mas mabigat na emosyon pagtataksil. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakapako ang tingin niya kay Karen. Bago pa may makagalaw, biglang sumulpot si Kyle mula sa likuran, namumula ang mukha at halatang hindi handa sa nangyayari. Totoo lahat. Bigla niyang sabi habang nanginginig ang boses at napalingon sa kanya ang lahat. Sina Shannon at Karen ang nagplano ng lahat. Sumunod lang ako sa utos nila. Biglang sumabog sa kaguluhan ang buong silid. Nagsigawan ang mga bisita ng mga tanong habang ang iba ay galit na nakatitig kay Shannon na nakaupo lang tuluyang nabura ang charm na matagal niyang ginagamit. Lumapit si Karen kay Dad habang nakataas ang mga kamay at nanginginig ang boses. Gregory, hindi ito ang iniisip mo, sabi niya, pero agad siyang pinutol ni Dad habang naninigas ang mukha nito. Ipaliwanag mo ito, malamig pero matalim niyang sabi habang itinuturo ang screen. Sinubukan namang magsalita ni Shannon pero nagkakagulo ang mga salita niya. Dad, misunderstanding lang ito. Sabi niya, pero pumiyok ang boses niya at wala ni katiting na paniniwala rito. Tahimik lang akong nakatayo at hinayaang magsalita ang ebidensya para sa akin. Lalong lumakas ang mga bulungan ng mga bisita at malinaw ang paghusga nila. Isang babaeng naka-velvet dress ang yumuko sa asawa niya at bumulong tungkol sa kahihiyan. Isang lalaking nakatoksedo naman ang umiling habang nakatitig kay Karen. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan sa loob ko para bang unti-unting gumagaan ang bigat ng mga taon. Nagawa ko ang dahilan kung bakit ako pumunta roon. Humarap sa akin si Dad at hinanap ng mga mata niya ang akin. Sa unang pagkakataon, noong gabing iyon, tunay niya akong nakita. Ikaw ang gumawa nito, tanong niya sa mabigat ngunit mahinang boses. Tumango ako habang sumisikip ang lalamunan ko. Kailangan kong gawin, sagot ko. Hindi siya nagsalita pero may bago sa tingin niya. Marahil respeto o pagsisisi. Sinubukan ulit ni Karen habang matinis ang boses niya. Nagsisinungaling siya, Gregory. Naiinggit lang siya palagi. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Hindi na maikakaila ang ebidensya at tuluyan nang nahulog ang maskara niya. Tumayo si Shannon habang maputla ang muka at pilit na tumungo sa exit pero hinarangan siya ng mga bisita gamit ang malamig nilang mga titig. Si Kyle, na nakatayo pa rin, ay mahinang nagsabi ng, "Hindi ko ginusto na mangyari ito," pero naputol din habang napapalingon sa kanya ang mga tao. Mas sumikip ang pakiramdam ng bulwagan habang mas tumatalim ang ilaw ng mga chandelier at unti-unting lumulubog sa lahat ang katotohanan. Umatras ako ng kaunti, tapos na ang papel ko. Ilang taon akong naging invisible pero ngayong gabi napilitan silang makita ako. Umubo ng marahan ang MC habang sinusubukang ibalik ang kontrol pero tuluyan nang nasira ang gabi. Nanatiling mabigat ang tensyon sa buong bulwagan. Nakatayo ako sa gilid ng stage habang kalmado ang tibok ng puso ko pero nakakuyom ang mga kamao ko habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Isang matangkad na lalaki na naka-tailored suit ang tumayo mula sa pangunahing mesa habang seryoso ang muka. Matthew Stone, senior partner ng Stone and Associates. Matatag niyang sabi habang hinihiwa ng boses niya ang ingay. Gregory, matagal nang nagtitiwala ang kumpanya namin sa pamilya mo pero ito. Itinuro niya ang nagyelong screen kung saan malinaw pa ring nakalabas ang agreement na pirmado ni Karen. Tapos na kami rito. Kanselado na ang merger. Napasinghap ang crowd habang napalingon kay Dad na biglang namutla. Napaatras si Karen habang matinis na sumigaw. Pagkakamali ito, nanginginig ang mga kamay niya habang nakaharap kay Matthew. Draft lang ang mga documents na iyon, wala pang final. Pero desperado na ang dating ng mga salita niya habang pilit niyang hinahawakan ang gumuguho niyang imahe. Sumingit si Shannon habang namumula ang muka. Misunderstanding lang ito, sabi niya habang pilit na ngumiti. Binaluktot lang ni Abigail ang lahat. Pero nanginginig ang boses niya
at halatang hindi na naniniwala ang mga tao. Isang babaeng naka-sapphire dress ang umiwas ng tingin habang may ibinubulong sa kasama niya. Isang lalaking naka-bow-tie naman ang umiling habang malamig ang ekspresyon. Tuluyan nang nagbago ang mood ng buong silid at wala nang nagtitiwala kina Karen at Shannon. Tahimik ko silang pinagmamasdan habang unti-unting dinudurog ng sarili nilang mga kasinungalingan ang lahat sa paligid nila. Hindi na sumagot pa si Matthew. Tumango lang siya sa team niya at isa-isang kinuha ng mga ito ang kanilang coat bago tuluyang lumabas ng bulwagan habang umaalingaw-ngaw ang yabag nila sa halos tahimik ng lugar. Sumunod na rin ang iba pang bisita. May mga nagbubulungan tungkol sa sirang tiwala at may mga matalim na tingin na ibinabato kina Karen at Shannon. May isang mag-asawang biglang tumayo malapit sa bar at iniwan ang kalahating inumin nila. Ang party na dati siya puno ng tawanan ay parang naging burol. Naririnig ko ang mga putol-putol na usapan nakakahiya. Paano nila nagawa iyon? Ganito ba talaga ang elite ng rally? Unti-unting tinalikuran ng mga taong minsang lumalapit sa pamilya namin ang lahat. Nakatayo lang si Dad nang walang imik habang bagsak ang mga balikat niya. Hindi ko pa siya kailanman nakita ng ganoon, wala ang dating kumpiyansa at lakas niya. Tiningnan niya si Karen at pagkatapos si Shannon habang mabigat ang pagkadismaya sa mga mata niya. Ginawa ninyo ito nang patalikod sa akin, sabi niya sa mababang boses na halos mabasag. Hinawakan ni Karen ang braso niya habang nagmamakaawa ang mukha nito. Gregory, please. Hayaan mong magpaliwanag ako, sabi niya, pero marahan siyang iniwasan ni Dad habang umiiling. Wala nang sinabi pa si Dad at tahimik na naglakad patungo sa malalaking pinto habang unti-unting nilalamon ng madilim na hallway ang anino niya. Mas tumama iyon sa akin kaysa sa inaasahan ko. Hindi tagumpay ang naramdaman ko kundi isang tahimik na kirot para sa amang matagal ko nang gustong mapalapit sa akin. Biglang humarap si Shannon sa akin habang nagliliyab sa galit ang mga mata niya. Sinira mo ang lahat, singhal ni Shannon habang matalim ang boses niya at napapalingon ang mga tao sa amin. Hindi ako natinag habang nakatingin sa kanya. Kayo mismo ang gumawa niyan sa sarili ninyo, sagot ko sa kalmado pero matatag na tono. Bigla siyang natigilan at nakanganga pero walang lumabas na salita. Si Karen na nakatayo pa rin malapit sa stage ay tila lumiit sa unang pagkakataon. Tuluyang nawala ang dating elegante niyang aura. Pagsisisihan mo ito, mahina niyang sabi pero wala nang bigat ang pagbabanta niya. Ang mga natitirang bisita ay hindi na siya pinansin at tinalikuran na lang siya habang nagbubulungan sa isa't isa. Wala na akong kailangang sabihin pa. Gumuho na ang mundo nila at ako ay nagtaas lang ng salamin para makita nila ang katotohanan. Habang nakatayo ako roon, may nagbago sa loob ko. Hindi naman tuluyang nawala ang mga taon ng pagiging isinantabi at hindi nakikita, pero para bang nabawasan na ang bigat ng pagkakahawak nito sa akin. Hindi na ako iyong batang nagtatago sa kwarto niya o babaeng itinatapon sa sulok ng mesa. Tumayo ako para sa sarili ko, inilabas ang katotohanan at sa wakas nakita nila ako. Isang babaeng nakapulang gown ang lumapit sa akin habang malambot ang ekspresyon niya. Kinailangan ng matinding tapang para gawin iyon, mahina niyang sabi bago siya umalis. Isa pang bisita, isang matandang lalaking may salamin ang tumango sa akin. Hindi mabasa ang mukha niya pero hindi iyon malamig. Kahit maliit lang ang mga kilos nila, sapat iyon para mapanatili akong matatag. Mabilis na nag-alisan ang mga tao sa bulwagan at napalitan ang tunog ng mga baso ng mahihinang bulungan. Naiwang mag-isa sina Karen at Shannon malapit sa stage, pagod at wasak ang mga mukha nila, hindi na ang untouchable na mag-inang dati nilang ipinapakita. Hindi ako nagdiwang at hindi ko na kailangan. Ginawa na ng katotohanan ang trabaho nito. Naisip ko ang mga pelikulang ginawa ko at ang mga kwentong matagal kong ikinuwento para sa ibang tao at doon ko napagtanto na ito naman ang sarili kong kwento. Ilang taon akong gumawa ng documentaries tungkol sa sakit at katatagan pero ngayong gabi, ako mismo ang nabuhay sa gitna nito. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan nang humupa ang gulo at hinarap ko ang bagong realidad. Mas mabilis bumagsak ang kumpanya ng pamilya kaysa sa inaasahan ko. Nang umatras si Matthew Stone sa merger, isa-isang umurong ang ibang partners dahil sa takot sa eskandalo. Pagsapit ng spring, tuluyan nang nalugi ang real estate empire ni Dad
na minsang naging pundasyon ng rally. Nabasa ko iyon sa lokal na pahayagan na may headline na Foster Properties bumagsak dahil sa pagtataksil. May kirot pa rin akong naramdaman para kay Dad na ibinuhos ang buong buhay niya sa kumpanyang iyon, pero hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Kinailangang lumabas ang katotohanan kahit winasak nito ang lahat. Mabilis ding bumagsak si Karen. Ang high society ng Raleigh, na dati niyang playground, ay tuluyan siyang tinalikuran. Narinig kong dumalo siya minsan sa isang charity gala, habang dala pa rin ang dati niyang elegante at maayos na anyo, pero ang mga babaeng dati niyang kasalo sa hapag mga babaeng nakaperlas at mamahaling damit ay malamig na ang tingin sa kanya. Sinusundan siya ng mga bulungan. Pinagtaksilan niya si Gregory. Unti-unting nawala ang mga imbitasyon at tuluyan nang naglaho ang pangalan niya sa mga social pages. Minsan nakita ko siyang naglalakad sa Hillsborough Street habang pagod ang mukha at mahigpit na hawak ang isang tasa ng kape na tila iyon na lang ang natitira niyang sandigan. Hindi ako huminto para kausapin siya. Wala nang natitirang dapat sabihin. Kahit ang charm ni Shannon ay hindi siya nailigtas. Ang mga marketing projects niya na itinayo sa perpekto niyang imahe ay isa-isang naglaho. Tinanggal siya ng isang malaking regional bank sa advertising campaign nila matapos kumalat ang balita at hindi nakatanggap-tanggap ang mukha niya sa mga billboard. Narinig ko minsan ang dating kliyente niya sa isang downtown cafe na nagsabing, akala niya kaya niyang paglaruan ng lahat. Pilit na bumangon si Shannon sa pamamagitan ng desperadong post sa social media, pero brutal ang mga comments, puro akusasyon, pangungutya at katahimikan. Nabuhay siya noon sa atensyon ng ibang tao, pero ngayon nawala na iyon at napalitan ng isang malaking kawalan na hindi niya mapunan. Si Dad naman ay tuluyan ng lumayo sa lahat. Lumipat siya sa maliit na kondo sa labas ng Raleigh at pinutol ang connection kina Karen at Shannon. Minsan sinubukan ko siyang tawagan at nag-iwan pa ng voicemail pero hindi siya sumagot. Ayon sa isang mutual friend, ginugugol na lang niya ang mga araw niya sa pangingisda, isang tahimik na pagtakas mula sa mga guho ng nakaraan. Gusto ko sanang lumapit at subukang buuin muli ang kahit kaunting relasyon, pero mas malakas magsalita ang katahimikan niya kaysa anumang salita. Pinagkatiwalaan niya si Karen at naniwala kay Shannon at tuluyan siyang winasak ng pagtataksil nila. Bitbit ko pa rin ang bigat na iyon dahil alam kong ang mga ginawa ko ang nagtulak sa kanya para makita ang katotohanan, pero hindi ko na mababago ang nakaraan. Para naman sa akin, ibang direksyon ang tinahak ng buhay ko. Isang linggo matapos ang party, nakatanggap ako ng tawag mula kay Susan Clark, isang producer na nakilala ko noon sa isang local film festival. Nandoon siya sa gala at isa siya sa iilang taong tumingin sa akin ng may respeto. Hindi mawala sa isip ko ang tapang na ipinakita mo, sabi niya sa mainit na boses sa telepono. May project ako, isang documentary tungkol sa family legacies. Kasama ka ba? Nakipagkita ako sa kanya sa maliit na studio, malapit sa Glenwood Avenue, kung saan sabay naming tiningnan ang mga kontrata at storyboard. Iba ang pakiramdam ng tiwala ni Susan sa akin, malinis at walang bahid ng drama ng pamilya ko. Nilagdaan ko ang deal ng matatag ang kamay ko habang may bagong apoy ng pagmamalaki na sumisibol sa loob ko. Iyon ang una kong tunay na malaking oportunidad, isang pagkakataong magkwento ng mga bagay na may tunay na saysay. Tuluyan akong nilamon ng trabaho. Sa umaga, nag-edit ako ng footage at sa hapon naghahanap ng mga lokasyon habang ang apartment ko ay napuno ng scripts at mga baso ng kape. Tinulak ako ni Susan na mas lumalim pa at hulihin ang mga hilaw at totoong emosyon, ang mga katotohanang matagal ko nang hinahanap. Naalala ko ang mga araw na gamit ko lang ang lumang camcorder ko habang kinukuhanan ang mga anino para maramdaman na may nakakakita sa akin, pero iba na ngayon. May sarili na akong binubuo at hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko kanino man. Nirerespeto ako ng crew sa simpleng tango at mabilis na ngiti nila, isang tahimik na pagkilalang matagal kong hinintay. Sa unang pagkakataon, hindi na ako invisible. Mas maliit na sa pakiramdam ko ang rally at unti-unti nang kumukupas ang mga lumang sugat nito. Minsan dumaan ako sa saradong opisina ng Foster Properties habang pauwi isang gabi, kalawangin na ang karatula at madilim ang mga bintana. Hindi ako huminto. Tapos na ang nakaraan at nagpapatuloy na ako. Lumalaki na ang ingay tungkol sa project ni Susan
at may mga screenings ng nakaplano sa iba't ibang bahagi ng estado. Ibinuhos ko ang sarili ko roon, kinukuhanan ng mga eksenang nagkukuwento tungkol sa pagkawala at katatagan mga aninong kahawig ng sarili kong paglalakbay. Unti-unti nang nagkakaroon ng bigat ang pangalan ko at ang trabaho ko. Paminsan-minsan, naiisip ko pa rin si Dad at napapatanong kung tatawag pa kaya siya balang araw. Umaasa akong makakahanap siya ng kapayapaan at baka kahit kaunting pagmamalaki sa kung ano na ako ngayon. Sina Karen at Shannon ay parang mga anino na lang ngayon habang ang buhay nila ay unti-unting gumuguho at ang akin naman ay unti-unting nabubuo. Hindi ko hinihiling na mapahamak sila, pero ang pagkawala nila sa buhay ko ay parang kalayaan. Ang lungsod na dati kulungan ng expectations ay naging canvas na ngayon ng mga kwento ko. Isang gabi habang nakaupo ako sa desk ko at nakabukas ang script sa harapan ko, nakaramdam ako ng tahimik na lakas. Ito ang kinabukasan ko at handa na akong isulat ito. Pagkalipas ng isang taon, nakatayo ako sa sarili kong entablado at handa nang ibahagi ang gawa ko. Punong-puno ang theater sa Hargate Street at ramdam sa hangin ang pananabik ng mga tao. Ang documentary ko isang kwento ng mga family legacies na hinabi gamit ang hilaw at tapat na emotion ay ipapalabas na. Nakatayo ako sa podium habang matatag ang mga kamay ko at nakatingin sa mga mukhang hindi ko kilala. Mga estrangherong dumating para makita ang kwento ko. Dahan-dahang namatay ang ilaw at lumiwanag ang screen habang bawat eksena ay parang bahagi ng puso ko. Pinagmasdan ko ang audience habang nakayukong nanonood ng mga eksena tungkol sa sirang relasyon at tahimik na tagumpay. Nang matapos ang credits, umalingaw-ngaw ang mainit at totoong palakpakan. Napuno ako ng pagmamalaki, hindi lang para sa pelikula, kundi para sa landas na dinaanan ko para makarating dito. Pagkatapos ng screening, marami pa ring nanatili habang mahina nilang ibinabahagi ang sarili nilang mga kwento. Isang batang babaeng naka-denim jacket ang lumapit sa akin habang kumikislap ang mga mata niya. Dahil sa pelikula mo, gusto ko nang magsalita para sa sarili ko, sabi niya. Isang matandang lalaking naka-tweed cap naman ang nakipagkamay at nagsabing may totoong bagay kang naipakita rito. Nanatili sa akin ang mga salita nila patunay na may halaga ang trabaho ko. Tama si Susan ang pagsasabi ng totoo, kahit masakit ay kayang baguhin ang mga tao. Pumirma ako ng mga posters sa lobby habang naka-bold print ang pangalan ko. Isang marka kung gaano kalayo na ang narating ko. Pagkaraan ng ilang araw, nag-vibrate ang phone ko dahil sa isang numerong ilang buwan ko nang hindi nakikita si Karen. Nag-iwan siya ng voicemail na puno ng pag-aalinlangan at wala na ang dati niyang talim sa boses. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Para sa nakaraan. Pinakinggan ko iyon habang nakahinto ang hinlalaki ko sa call button pero hindi ko pinindot. Binura ko ang mensahe habang kalmado ang puso ko. Gumuho na ang mundo ni Karen at may gusto na naman siya mula sa akin marahil kapatawaran o daan pabalik sa buhay ko pero tapos na akong buhatin ang bigat niya. Ilang taon akong nabuhay sa ilalim ng anino niya at hindi na ako babalik doon. Pinatay ko ang phone ko at tuluyang lumayo habang buo na ang desisyon ko. Isang malamig na umaga nagmaneho ako papunta sa lumang rally hall. Kupas na ang mga kahoy nitong haligi at madilim na ang mga chandelier sa loob. Nakatayo na lang ang gusali bilang alaala ng gabing nagpabago sa lahat. Huminto ako at bumaba ng sasakyan habang hawak ang kamera ko. Malamig ang hangin at tahimik ang buong kalsada. Itinaas ko ang kamera at kinuhanan ang sarili ko sa harap ng bulwagan habang bahagyang nakikita ang refleksyon ko sa salaming pinto. Nang marinig ko ang click ng shutter, pakiramdam ko iyon ang huling tuldok ng nakaraan at marka ng kalayaan ko. Ang lugar na minsang naging entablado ng sakit ko ay isa na lang ordinaryong background ngayon. Hindi na ako iyong babaeng inilalagay sa sulok ng mesa. Isa na akong bagong tao malaya at magaan. Naisip ko ang buong paglalakbay na nagdala sa akin dito. Ang katotohanan ang naging sandata ko hindi para manira, kundi para bumuo. Ang paglalantad sa plano ni na Karen at Shannon ay nagkait sa akin ng pamilya, pero ibinigay naman na nito ang isang bagay na mas mahalaga, ang sarili ko. Natutunan kong kayang ikulong ng katahimikan ang isang tao, pero ang pagsasalita, kahit nanginginig ang boses mo, ay kayang magpalaya sa'yo.
Gusto kong malaman din iyon ng ibang tao. Sa screening, tinapos ko ang speech ko sa simpleng panawagan. Ipaglaban mo ang katotohanan mo. Sulit ito. Umaasa akong may isang taong makaririnig noon at makakahanap ng sarili niyang tapang. Nagbago na ang rally para sa akin. Ang mga kalsadang dati mabigat sa alaala ay puno na ngayon ng posibilidad. Dumadaan ako sa mga cafe at parke habang tinitingnan ang mga ito gamit ang bagong pananaw. Ang apartment kung puno ng scripts at film reels ay hindi na lugar ng pagtakas, kundi lugar ng paglikha. Hindi na ako tinutukoy ng mga bagay na nawala sa akin, kundi ng mga bagay na nabuo ko. Simula pa lang ang documentary na iyon. May bago ng project na inilalapit si Susan at handa akong sumabak muli para magpatuloy sa pagkukuwento ng mga bagay na may tunay na halaga. Habang nakatayo ako sa kusina isang gabi at nagsasalin ng kape, nakaramdam ako ng tahimik na katiyakan. Mananatili man ang nakaraan bilang isang aninong nasa sulok, wala na itong kontrol sa akin. Hinarap ko ito, pinangalanan at tuluyan ng binitawan. Nasa ibabaw ng counter ang kamera ko handa para sa susunod na eksena. Malaya na ako hindi lang mula kay Karen sa pamilya ko o sa lumang bulwagang iyon, kundi pati sa takot na hindi mapansin. Ibinigay sa akin ng katotohanan ang kalayaang iyon at dadalhin ko ito habang buhay isang kwento sa bawat pagkakataon.